Nakakakita ka pa ba ng mga ganitong butas sa buhanginan? Alam mo ba kung anong insekto ang dito ay naninirahan? Ito ang insektong antlion o doodlebugs na maaaring hindi mo pangabatid, na maaaring panlunas din pala sa mga taong may diabetes na dinaranas. Hello, what's up? Your best here. Opo, ang insektong ito at ang tinataglay pala nitong pakinabang ang ating pag-uusapan. Kaya kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell, at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang antlion, isang insekto na hindi natin madalas binibigyan ng pansin. Madalas ngang makikita ang mga antlion sa mga tuyong buhanginan, sa mga butas na nagsisilbing trap para sa mga pagkain nilang langgam, at iba pang mga maliliit na insekto. Ang antlion na kilala natin ay larva stage pa lamang ang insektong ito, sapagkat kapag ito ay nag-matured na, ay nagiging itong isang animoy tutubi na may pakpak na maaaring hindi pa alam ng karamihan. Ang mga insektong ito na antlion ay bahagi ng pamilya ng mga Neuropteran na mayroong mahigit sa 2,000 klase o mga species. Pinaglalaruan at hinuhuli ng mga bata ang mga ito sa buhanginan, sapagkat hindi naman ito masakit mga gat, na pwede mo ngang alagaan at gawing isang pet. Ginagamit din ito sa mga research o mga pag-aaral ng life cycle at kung papaanong nanghuhuli ng pagkain ang mga insekto, dahil makikita mo naman talaga kung papaano nila ito ginagawa. Ang mga antlion ay tinawag na antlion sapagkat malaking porsyento ng mga insekto ang kinakain nito, gaya rin ng mga lion na hari ng kagubatan. Isang mainam na insect control ang mga antlions, na masasabing beneficial din para sa ating mga tao. Subalit maliban pa dyan, alam mo ba na ang insektong ito pala ay mainam na makatutulong sa mga taong dumaranas ng diabetes? Dahil ayon sa pag-aaral ng Journal of Taiba University Medical Sciences, ang extract buhat sa insektong ito o sa larva ng mga antlion ay nagtataglay pala ng sulfonylureas na mainam na nagpapababa ng blood glucose level. Minsan pa nga ay hinahaluan din nila ito ng extract buhat sa gulay na ampalaya para sa karagdagang bisa. Kaya naman next time na makakita ka ng mga ganitong butas sa buhanginan, ay batid mo na ang mga antlayong narito naninirahan ay may pakinabang din pala. Ikaw, nasubukan mo na rin bang manghuli nito? At ano ang ginagamit mo bilang panghuli noong bata ka pa? Ngayon mo rin lamang ba narinig na panlunas din pala ang insektong antlion? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Dumi ng kambing, iniiwasan ng iba, kinadidirihan, at iniilagan pa. Subalit may pakinabang pa pala at maaaring hindi mo pangabatid na isa rin palang tradisyonal na medisina. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung saan-saan pa nga ba maaaring magamit ang mga duming ito ng hayop na kambing, at ano-ano nga ba ang kondisyon sa katawan ang maaari pala nitong malunasan. Kaya bago mo nga ito kadirihan, ay panoorin mo muna ang videong ito.
Kambing o goat sa Ingles, isang inaalagaang klase ng hayop na maaari ngang pagmula ng gatas at karne para sa ating mga tao. Ngunit gaano mo na nga ba kakilala ang mga hayop na ito? Ang kambing o Capra hircus ay kabilang nga sa pamilya ng mga Bovidae na kauri ng mga tupa at isa sa mga inaalagaang hayop kahit noon pa nga ang mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga kambing rin ay bahagi ng iba't ibang paniniwala at relihiyon mula nga sa Norse mythology, Hinduismo, Kristyanismo at Satanismo na sa kambing nga inihahalin tulad ang mga demonyo. Nagtataglay rin ng 4 na tiyan o stomach ang mga kambing. Kabilang na dito ang rumen, reticulum, umasum at abomasum na nakadisenyo nga upang agad na matunaw ang iba't ibang klase ng dahon na maaaring makain ito. Magaling ding mga climber ang mga hayop na kambing dahil sa kakaibang disenyo ng kanilang mga paa. Napansin mo na rin ba na rectangular ang mga mata o pupil ng mga kambing? Ito na ang dahilan upang malinaw silang makakita maging sa dilim o sa mas malawak na anggulo. Matatalinong mga hayop din ang mga kambing dahil madali nga nilang naaaral at nakakabisado o kaya naman ay nakikilala ang iba't ibang tunog ng kauri nila, maging ito man ay pagtawag o paghingi ng tulong. Ang karne naman ng kambing ay tinatawag na chevon o kabrito. At ang panghuli, ang mga kambing pala ang isa sa mga pinakamapili at malinis kumain ng mga hayop. Ang kanilang mga labi ay sensitive sa paghahanap ng mga masusustansya lamang at malilinis na dahon o prutas. Kaya naman walang amoy ang mga dumi ng hayop na kambing. Subalit narinig mo na rin ba na sa ilang liblib na lugar pala sa ibang bansa at maging dito sa atin sa Pilipinas, ang mga duming ito ng kambing ay ginagamit din palang panlunas. Hindi lamang para gawing fertilizer sa halaman at mga pananim. Kung sakali raw na ikaw ay nakadarama ng hangin o pagiging mahangin ng iyong ulo, binat buhat sa panganganak, o maging binat buhat sa trangkaso, ay mainam pala ang mga bagay na ito. Sinusunog ito sa apoy 149 degrees Fahrenheit upang mawala ang mga mikrobyo at pagkatapos ay pupulbusin sa isang basong maligamgam na tubig at iinumin. Ang latak naman ito sa baso ay maaaring ipahid sa sentido, pusod at sa likod. 7 piraso lamang para sa bata at 15 piraso naman para sa mga matatanda. Isang tradisyonal na panglunas na mukhang pagdadalawang isip mo muna bago mo ito gawin dahil nga sa pinagmula nito. Subalit napatunayan ng epektibo ng mga taong gumamit na nito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pamamaraang ito? Kaya mo kaya itong subukan kung kinakailangan? Ngayon mo rin lamang ba narinig na pwede pala itong gamiting panlunas? Kung yes, ay comment ka naman sa comment section sa ibaba upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaiba at natatanging kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na